Habang papalapit ang Pilipinas sa isa sa mga pinakamalaking hakbang sa kasaysayan ng modernisasyon ng hukbong dagat nito, nakatuon ngayon ang pansin ng mga eksperto sa seguridad at depensa sa inaasahang pagdating ng maraming Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF. Itinuturing ito bilang isang game changer sa pagpapalawak ng kakayahan ng Philippine Navy sa high seas, ngunit kaakibat din na nito ang mahigpit na tanong: paano ito iaangkop sa mga pangangailangan at limitasyon ng ating pwersang pandagat? Isa sa mga pangunahing usapin ay ang malamang na pagtanggal sa RUR-5 ASROC, Anti-Submarine Rocket Launcher System ng mga barko, isang sistemang dekada ng ginagamit at dati sentro ng teknolohiya sa anti-submarine warfare, ASW, noong panahon ng Cold War. Bagamat maituturing na mahalaga sa orihinal nitong layunin bilang ASW ships, ang ASRO-C ay itinuturing ng Laos sa kasalukuyan. Hindi lamang mahirap itong suportahan sa teknikal na aspeto, kundi hindi na rin praktikal sa panahon ngayon kung saan ang mga banta ay mas mabilis, mas masalimuot at nangangailangan ng mas modernong tugon. Dahil dito, inaasahang aalisin ang sistemang ito bago pa man opisyal na maihatid ang mga barko sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na layunin, ang muling pagbubuo ng mga lumang barko upang maging interoperable sa mga sistema ng Pilipinas at mga kaalyado nitong bansa, gaya ng Estados Unidos at mga bansang membro ng ASEAN. Ngunit habang may halatang rason para tanggalin ang ASROC, hindi ito nangangahulugang walang epekto. Ang Abukuma class ay orihinal na dinisenyo upang magsilbi bilang pangunahing proteksyon sa mga baybayin at karagatan ng Japan laban sa mga submarino. Sa pag-aalis ng ASROC, mawawala ang pangunahing kalamangan nito, maliban na lamang kung ito'y papalitan ng mga makabagong alternatibo. Kabilang sa mga tinitingnang kapalit ay ang paglalagay ng mga lightweight torpedo launchers o sonar upgrades na kayang makipagsabayan sa mga modernong submarino. May posibilidad ding gamitin ang mga helicopter gaya ng AW109 o SH-60 na may ASW capability bilang bahagi ng bagong taktika ng Philippine Navy. Ngunit may argumento ring nagsasabing mas nararapat ngayon na ituon ang pansin sa pagpapalakas ng anti-air warfare o AAW. Sa harap ng tumitinding banta mula sa mga drone, anti-ship missiles at manned aircraft mula sa mga bansang may agresibong kilos sa South China Sea, kailangang maging handa ang Pilipinas sa mga banta mula sa himpapawid. Dalawa sa mga sistemang pinag-aaralan ay ang Mark 19 na guided missile launcher na kayang gumamit ng mga Rim 9 na Sea Sparrow at Rim 12 ESSM missiles at ang Rim 127 rolling airframe missile RAM system na may kakayahang salagin ang mabilis na banta. Ang dalawang sistemang ito ay mas madaling i-integrate dahil mayroon ng suporta at kaalaman ang ilang personnel ng Philippine Navy sa mga teknolohiyang mula sa US at NATO-aligned systems. Bagamat may mga panukalang mag-install ng Vertical Launching System, VLS, ito'y nakikita bilang isang ideya na higit sa kakayahan ng mga barko. Maliban sa gastos, malawak na structural modification ang kinakailangan upang magkaroon ng VLS at maaaring maging mapanganib sa integridad ng barko ang ganitong uri ng retrofit, lalo na sa mga lumang hull. Kaya sa ngayon, nananatili itong malabong senaryo. Higit pa sa teknikal na issue, lumilitaw rin ang tanong kung ano ba talaga ang nais tahakin ng Pilipinas bilang isang maritime nation. Ang pagpili kung AW, ASW o hybrid setup ang uunahin ay hindi lamang usapin ng armas. Ito ay pagpapahayag ng stratehikong layunin at pambansang direksyon sa larangan ng depensa. Hindi lamang ang Abukuma class ang tinatasa ng Pilipinas. May mga ulat din na isinasaalang-alang ang pagkuha ng
iba pang JMSDF vessels tulad ng Asagiri class at Hatsuyuki class destroyers na mas malalaki at may kakayahang multi-role, ngunit kinakailangan ding sumailalim sa reconfiguration. Ang mga barkong ito, kung maayos ang integrasyon, ay posibleng magbigay ng kakayahan sa long-range operations at maging backbone ng fleet sa mga darating na taon. Sa kabila ng mga limitasyon, ang pagdating ng mga Abukuma class ay isang oportunidad upang ipakita na handa ang Pilipinas na palakasin ang kakayahan nitong magpatrolya, magtanggol at magpakita ng presensya sa mga lugar na may sigalot tulad ng West Philippine Sea. Ang mas modernong barko, kahit galing sa second-hand na platform, ay mas mainam pa rin kaysa sa kakulangan ng presensya sa kritikal na karagatan. Ang mga desisyong gagawin ng pamahalaan at ng Philippine Navy sa susunod na mga buwan ay magtatakda ng landas ng ating kakayahan sa depensang pandagat. Isa itong mahalagang yugto kung saan bawat sistema, bawat armas, bawat estratehiya ay kailangang iayon sa isang malinaw na layunin, ang pagtitiyak na hindi mapapabayaan ang kapayapaan, kaligtasan at soberenya ng Pilipinas sa sarili nitong mga karagatan.